Na ito, medyo maganda na po ang panahon. Salamat sa Diyos. Ngunit kahapon ay talagang hanggang simula madaling araw hanggang gabi ay hinambalos tayo ng ulan at paglaki ng tubig sa buong Kalakhang, Maynila. Di lamang po sa Maynila, no? At ito po nagkaroon tayo ng konting kaluwagan, breathing room, sort of saying, no? At you all know already, yesterday ay talaga pong yung land-based water from the eastern side, no, continue to go down all the way to Metro Manila at ang uwian ay sa Maynila. At sa western side naman ay sinalubong tayo ng natural, what you call high tide, low tide ng ating dagat. Yung high tide natin ay talagang nakulong ang tubig. Nung mga bandang umaga hanggang mananghali ay medyo maayos po ang ating sitwasyon. Nung nagmananghali na hanggang hapon ay naging challenging na sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod, katulad na Top Avenue Calao, Top Avenue UN, yung Espanya, some portion of Abad Santos, and so on and so forth. But yan po'y nagdulot ng malaking abala sa lahat ng mamamayang nasa lungsod at yung mga dumadako sa lungsod. In fact, we had a big challenge kung saan yung mga papuntang Espanya by Loton, no, ay halos 5 oras pong natenga sa area na yun. And bagay na aking ipinagpapasalamat naman sa ating mga empleyado ng MTPB. No? Hindi sila pinilit nila. Bagamat delikado sa buhay at kaligtasan nila, ay pinilit nilang tupdin hanggat maaari to assist our riding or motorist in the city of Manila. At simultaneously, we have reported yesterday when we activated our group of departments to address the current situation yesterday in our hospital, in our streets, and so on and so forth. Bagay na aking pinagpapasalamat sa MDSW, DEPW, Engineering, DEPS, sa ating mga basura sa kalsada, at nakapagbigay po tayo sa mga na-stranded, no? Na ilang individual at affected na mga areas, na mga hot meals, or what you call food assistance and transportation assistance sa mga na balam na talaga, nakulong ng tubig baha. At gumamit tayo ng mga behikulong malalaki na kayang umibabaw sa mga matataas na tubig. Nakalulungkot pa rin ang pangyayari sa Damka. Yung mga ganitong klaseng tubig kasi, or pagulan, or walang tigil na pagulan, ay lagi pong umaapaw ang San Juan River. At yan po'y tatama lagi sa loob ng Damka. No? Kakalungkot po kasi talagang kahit ano pong gawin natin ngayon, ay wala pong ibang solusyon kundi ang talagang proper flood control. Yun po talaga ang tamang solusyon. But again, alam na natin ang istorya tungkol sa bagay na yan, but we did try to address the situation as much as we can. In fact, even Meralco and city electrician was directed by yours truly na you make sure that there is a power up, or if kailangan tagpasin, or what you call power down, yung ibang mga community for safety of everyone. But I would like to give special mention to the effort of our MDSW employees. So talagang pinilit nating kalingain at pahabain ang ating kamay
na maiparamdam na ang gobyerno, bagamat physically challenged din kami, ay nandiyan para tugunan at maibsan yung kinakaharap na hirap ng mga mamamayang na-stranded at naapektuhan sa lungsod ng Maynila. Now, while the typhoon is ongoing, or actually hindi siya typhoon, habagat siya, no? But just say, no? Hindi na nga natin ma-distinguish ngayon kung ano ang bagyo at habagat. Parang pareho na lang ang level nila, no? Lakas ang hangin, bilis ang buhos ng ulan. The DEPS and DEPW, sila Engineer Andres and Kenneth Amorao, ay inatasan natin na mag-clear up ng mga debris para sa mga motorista, mga punong bumagsak, mga punong lumalaylay, mga lumipad na gamit to free up the streets of Manila. Kahit may tubig baha, basta wala itong mga delikadong nakakaapekto sa kawad ng kuryente o baka sa mga naglalakad, hindi nakikita ilalim, may mga matatalas na bagay, at hakutin hanggat maaari, wag nang papalayuin yung mga floating solid material sa body of water na nasa dagat, dalampasigan or pantalan, at saka sa in-city. So tuloy-tuloy ang naging action simultaneously, no? Because we don't want this debris or floating solid materials to end up in our drainage again. And during the dry season, kakalkalin na naman namin, no? And as much as we can, we tried to sapuhin na itong mga solid materials floating coming from the yung ragasa ng tubig papasok ng Maynila galing sa eastern side. At yung hambalos naman ng solid material sa body of water papalo sa aming pantalan. Na minsan naiiwas sa dalampasigan at minsan naman umiibabaw sa pantalan. We took that initiative para hindi na magpabalik-balik. At ang masakit po niyan, na nga, katulad na nasabi ko kanina, pag hupa ng tubig, papasok yan sa drainage and another headache for us. That's why pinagpapasalamatan ko itong ating mga empleyado ng lungsod doing their very best to augment or to cushion the impact of this solid waste. Kaya maraming salamat sa ating engineering, sa ating DEPS o DPS, at sa ating mga social worker. Now, with regard to making our healthcare facility up and running, we put those things at our facility on high alert since yesterday morning, and we tried to make those facility available. Yung ating 7 ospital at ating mga health center. I gave direction to Director Grace Padilla and his team and her team maging available yung mga medical frontliners natin na nabiktima rin yung iba sa kanila na nakulong na rin po sila sa ating mga pasilidad. But then again, medicines and medical frontliners were made available yesterday na yakapin yung mga possible clients natin. And with that, I would like to inform that ahead of time, maybe by this time, I don't know if you're following us, no? A few days before this, itong malakas sa ulan kahapon, ipinaganda natin yung ating mga supplies, particular yung isang produkto, no? Doxycycline. Ito pong produkto na ito or gamot na ito ay maaaring makapagdagdag, bigay proteksyon sa bawat tao, no? Ibig sabihin,
Hindi na po ito mamamayan lang ng Maynila, pati yung mga na-stranded dito. To be able to access extra protection through this type of medicine. And we have prepared 124,500 pieces of this all over the city healthcare facility. And yesterday, may mga request yung mga tao, paano daw kundi sila taga Maynila, ito raw ba'y pang mahirap lamang? Hindi po. As I have said, no, bawat tao, ibig sabihin, mahirap, middle class, mayaman, can access this. Taga Maynila, or yung pansamantalang nasa loob ng Maynila, lalo na in a very challenging and struggling situation. Like yung ganitong bagyo na ito or lakas ng pagbuhos ng ulan at pagbaha ng kalsada. So sa akin, no, ay pinagpapasalamat ko po yung ating mga BHW, healthcare workers, and doctors, no? Nairaos natin. In fact, mga kababayan, just so you know, because of the activation of such facility, simultaneously, whatever resources that we have, medyo magaang po ang naging foot traffic natin sa ating mga emergency room. Ibig sabihin, in the past years, no, bumabaha po ng tao sa loob ng ating mga ospital. But na-dilute natin yung number of foot traffic by having our other primary health care to be accessible in challenging times or challenging situation, which napagtagumpayan natin. Plus, we give extra equipment. Ewan ko kung nakita ba yung waiter para sa ating mga enforcer, sa ating mga doktor, nagdagdag na kami, nagdagdag na ho kami, binili natin yan last year, 2025. Kasi baka yun ang gagamot, maging biktima rin ng parehong problema ng infection galing sa I'm happy that at least they have extra protection or layer of protection. So again, going back to doxycycline, ayan po ay available. In fact, it was made available even to educational institution. May mga malalaking schools na decided, which is a very good initiative, no? I would like to praise, like in this case, no? I would like to praise the initiative of UST leadership na wag nang ilabas yung kanilang mga na-stranded na populasyon inside the facility. A very good initiative for such institution, and I would like to give credit where it's due. Now, in line with that, tumukod naman sila sa resources to address the current situation with regard to needs, clean water, food, and medicines. Ayan po sila sa Agustin. Ipinagpapapuri ko po kasi magandang lesson learned to, no? Kasi kailangan talaga may kanya-kanya tayong initiative while may gobyerno sa Maynila at baka hindi sumapat yung kakayanan ng isang lungsod katulad ng Maynila, pero with the initiative of institution, this is something new that must be copied by others, no? Na yung ganitong initiatibo to protect your constituency inside your institution. Magandang kapulutan ng aral to ng iba pang eskwelahan kung sakali, kasi po ang panahon, nakagugulat man, hindi natin alam bakit nagkakaganon, may siyensya, may teknolohiya, may espesyalista, sapat upang malaman yung tatahakin ng bagyo, ulap, or ulan. Ngunit, sa bandang kalagitnaan ng mga sitwasyong ito, despite of all the resources that are available nowadays,
nagbabago-bago pa rin yung tinatahak ng panahon. And it may cause trouble to us. And this type of initiative very important in Manila because Manila is the host of almost all schools in the city. Kaya bagay na amin itong binibigay na baka pwedeng tularan ng iba pa. In a given situation. No? Hindi naman ito parang it's a regular thing when there's typhoon. Ito mangyayari. Pero it's a very good initiative to protect our students. We, as local government, as your mayor, I would always make sure, as much as I can, to protect lives. But also, the same manner, there is also what you call future. No? Hindi ko naman pwedeng ikipit balikat na lamang ng mga bagay na kapaki-pakinabang, lalo na edukasyon, sa isang tao. Kaya ano yan it's a balance between safety and education. Kaya po medyo masalimuot, pero ganun pa man, we're gonna do our best to figure it out every now and then because we are not in control of nature. What we are in control is data. Yeah, and then we assess, then we give direction. But with what happened to UST, congratulations, shout out sa leadership ng UST. And thank you very much, Director Arnel Angeles ng ating MDRRM. At lahat ng taga-MDRRM mo, round the clock, no? Bagay na akin naman na I have to give it to Director Arnel Angeles and his team. Science, data, logistical capacity was deployed yesterday. Proper coordination. Bagay na ipinagpapasalamat ko sa aking mga department head. No? They are acting in unison with a common goal to make the city, as much as we can, while it is being challenged, be safe and accessible. So, with those data being shared also, fair and square, pinakikita yung nasaan yung baha, nasaan ang walang baha. Huwag tayong magkukubli, which is a very good ginagawa naman nila. Kaya, thank you very much sa Director Angeles ng MDRRMO. Dahil sa kanya, nalaman natin ang sitwasyon, kinoordinate kay Jay at nagbigay ng logistical support sa ating mga mamamayan na na-stranded sa lungsod. Now, thank you very much to General Santiago, no? Ang head ng MPD. Hindi nila hinayaan yung ating kalsada, PCP at presinto to keep the peace and order situation, kasi alam niyo naman pagka may mga ganyang aberya, yung mga tolongges magsasamantala. And thank you very much sa ating mga Manila Police District. Thank you very much. Kasi they really tried their best to make police visible and active during those whole day hanggang magpa-gabi. Ay lumabas din sila at ginamit din nila through their initiative yung pagtulong sa kapwa. Hindi lang peace and order, no? Kasi yun ang basic direktiba na binigay natin. Gampanan yung pagbibigay ng kapanatagan para itong mga bad elements will not be given a chance to exploit the situation ng mamamayan at ng lungsod. So thank you very much sa ating mga Manila and District Director General Santiago. At ngayon naman po, today, mayroon pong nangyayari ngayon and
At gusto ko pong i-sum up or i-summarize, no? After all those things happen simultaneously yesterday, una, salamat sa Diyos. Except for one, na meron po tayong for the past 3 days na hinahanap individual. No, medyo hanggang ngayon po ay hindi pa rin nakikita isa pong biktima na nahulog po sa body of water. It's been 72 hours now. Tumutulong pa rin ang MDRRMO na baka sakali makita yung biktima. Huli siyang nalaman ay na ano po sila sa dagat. But then again, we'll update you on that. It's just that I feel bad for the family, and I hope sana matagpuan ang buhay. No? Yun po yung ating isang insidente of all the things that happened in the city. Meron po tayong isang na hindi pa po namin masabi kung nasawi o buhay because until the body is found, we can confirm it. Other than that, medyo nahirapan tayo talaga lahat. Hindi lang ang city, alam ko nahirapan din kayo. Pero tumakbo po naman. Bagay naman na akin ibinibigay sa aking kapwa lingkod bayan ng ating mga department head. No? They did the best that they can. At salamat naman sa Diyos. Today, mga kababayan, we continue to clear whatever debris is left. But I can honestly say, with the good weather, available po ang ating mga kalsada. Ligtas. And about an hour ago, I gave directive to Engineer Randy Sada to light up the streets of Manila. Ibig sabihin, marami po tayong dinown na mga kuryente sa kalsada para ito'y maging ligtas and as much as we can. Because marami na po tayong ginagawang underground na kable sa pagpapailaw ng ating mga kalsada at komunidad. Ngunit ito'y pinasok ng tubig kaya i-denown po natin for the safety of everyone. But 1 hour ago, I gave directive to Engineer Randy Sada, our city electrician, to fire up or light up or power up yung ating mga ilaw sa poste. At if there is a chance to fix a busted bulb in the streets of Manila today, do as many as we can. Sabi ko sa kanya, fix as many as we can. Because it's very important. Kasi baka mamaya pong gabi, ay base na naman, ulitin natin but this is not a guarantee. Base na naman sa science, technology, and our specialists, o baka po umulan ng kaunti mamayang gabi. And the least thing that we can do as a city is to lighten up our streets para maging karoon ng kapanatagan or at least clear vision or vista ng kalsada natin sa lungsod ng Maynila. So you will see our city electrician going around trying to fix up busted bulb, but it may not be done overnight, but we'll try to fix as many as we can. Destroyed, o pundido, o nasira. At yung mga kabling naputol, ay pinakakabit po naman natin para maging maliwanag in a way ang ating lungsod ngayong gabi after what happened yesterday. Sa mga bata naman, mga nanay at tatay na nag-aabang, ano po ang magiging lagay ng eskwela bukas. Mamaya pong alas 7 is the first data for assessment. Then there will be another data
ng 9 o'clock. We will continue to monitor this internally and coordinate with Pag-asa. Kung ano po ang makikita namin, base sa siyensya at teknolohiya, o siya po namin namang pagpapasyahan ulit, tulad ng dati, ay pipilitin namin laging maging maaga ang ating pagpapasya. At yan yung tipo ng pagpapasya na minsan ay talaga pong aminin na po namin, minsan hindi namin talaga hindi nag-text yung ulap eh. Talagang malikot, no? Malikot. But it's a very dangerous thing, no? Na itong nangyayaring ito, because mas mahalaga sa akin ligtas kayo at mahalaga rin sa akin ang kinabukasan. So sa mga nanay at tatay na nanonood, no? Antabayanan nyo mamaya ang announcement ng page namin at ng page ng MPIO kung ano ang magiging lagay ng ating pagpasok bukas sa ating mga kani-kaniyang paaralan. But for the meantime, as of today, we're good. We're okay. Nakaraos tayo. And so many things to learn again. But pumanatag kayo, mga mamamayan natin sa lungsod ng Maynila will continue to be there. The presence of the local government with all its limited resources will be available to the general public, the people of Manila, to those who will come in and out of the city of Manila. Hanggang dito na lamang po muna ang update, summary, and update ng inyong city government, ng ating siyudad ng Luzon. At tabayanan nyo lamang po ang iba naming mga announcement sa mga darating na oras. Mag-iingat po kayo lagi. Sa mga bata naman, mag-aral kayo maigi. Kapag may libre kayong oras, walang masama mag-review. Review muna. At may awa ang Diyos, matatawiran natin itong ating mga challenges sa buhay. Magandang araw po at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila, God first.